batay sa hawak ni Grace na last will and testament umano ni Iggy. Pero paglilinaw ni Ibuna, hindi raw pera ang pinag-uusapan dito. May habol pa ba rito ang legal na asawa? Yan po ang aalamin natin kasama ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Pia, and advanced happy weekend. Advanced happy weekend, Attorney. Pero before sumabak tayo sa weekend, eto, pag-usapan muna natin. Dahil, syempre, lalong naging maugong ulit ang usap-usapan ngayon na naririto na ang labi ni Congressman Iggy Arroyo. Yung first question na actually tanong ng marami, no? Pwede nga ba yun na mukhang walang iniwan na kahit ano, yung kanyang asawa, ang nasirang congressman at iniwan lahat sa kanyang partner na si Grace Ibuna at parang pwede ba yun na hindi na nga ba pwedeng pagmanahin ng asawa? Well, unang-una, kung ang susundin natin batas ng Pilipinas, ang isang legal wife, parang sina lang, no? Ang legal wife ay tinuturing na tinatawag nating compulsory heir, kasama ng mga anak, whether legitimate or illegitimate. Ang ibig sabihin na to, since compulsory nga ang tawag sa mga to, hindi pwedeng tanggalan ng mana ng basta-basta na lamang at madaming requirements na kailangan sundin bago matanggalan ng mana ang isang legal na asawa. Pangalawa, ang isang compulsory heir, meron niyang tinatawag na legitime, yung bahagi ng lahat ng kayamanan ng namatay na hindi pwede bawasan. Kailangan merong certain percentage ng kayamanan niya na talagang nakasantabi para dun sa isang portion para sa asawa, isang portion para sa mga anak na hindi nga pwedeng bawasan. So kahit na mag-iwan ng huling testamento ang isang tao, hindi niya pwedeng parti-partihin ang kanyang kayamanan na hindi niya bibigyan ang mga tinatawag ng compulsory heir, kasama nga dito ang asawa. At hindi rin niya pwedeng liitan ang legitime o yung bahagi ng kayamanan niya na tinatakda ng batas para sa mga compulsory heir na to. Pero Attorney, paano kung yung kaso for annulment, diba? Hindi lang natapos pero may pending kaso for annulment or declaration of nullity itong mag-asawa. So, paano mangyayari? Pwede pa bang yung asawa? Naapektuhan ba siya? Kung mamatay ang isang, kunwari nga merong kaso for annulment or declaration of nullity, generally kung namatay ang isang party, habang hindi pa tapos ang kaso, wala pang final judgment, mamamatay din ang kaso. So sa mata ng batas, mag-asawa pa rin sila kung namatay nga tulad sa ito na hindi pa tapos yung kaso. At since considered na legal wife pa siya, dapat pwede pa siyang magmana. Pero kung halimbawa dun sa last will, diba, or yung huling testamento, may ibang pinagbigyan, pwede ba yun? Ano magbibigay sa ibang tao. Pwede naman, maaari naman magpamana sa ibang tao, basta hindi nga kakainin yung portion na rin-reserve ng batas para sa asawa at mga anak, yung legitime. Kaya nga nababalitaan natin, yung ibang namamatay, meron silang last will and testament, at pwede nilang pamanahan, halimbawa yung paborito sa akin, paboritong pamangkin, di ba? O yung sa nurse na nag-alaga sa akin, or lahat ng kayamanan ko kung wala siyang asawa at anak, ay lahat ng aking mga ari-arian sa simbahan ko na binibigay para para yung kaluluwa ko, di ba? Mag-guarantee ko na ng place in heaven. Pero kailangan natin tandaan na ang batas natin talagang dinidiscourage yung mga tinatawag nating adulterous relationships. So, depende kung kanino mo iiwan yung bahaging pwede mo ipamigay, di ba? So, paulit-ulit sa batas natin na bawal ang magregalo o mag-donate o magpamana sa isang tao na guilty of adultery or concubinage kahit pa nakalagay sa last will and testament. Sa batas natin, disqualified ang tinatawag na mistress, halimbawa, na magmana. So, sa maraming sitwasyon, halimbawa, bawal magmana, bawal mabigyan ng donasyon, bawal bigyan ng malalaking regalo. So, halimbawa, yung maraming kaso dyan, ang ginagawa, binibigyan ni mister ang girlfriend niya ng bahay at lupa, at para maitago ko, linalagay sa pangalan ni girlfriend, di ba? Yung titulo, dinidiretso. Pero, maaari pa itong bawiin ng pamilya dahil nga null and void ang pagre-regalo o pagdodonate sa mga girlfriend or sa mga mistress kung ikaw ay legal na kasal sa ibang tao. Okay. So kahit, basta maipakita na ang bayad ay si mister. Galing sa, galing dun sa because asawa. that money properly belongs to his, to the wife. Conjugal relationship between him and his wife. So, pwede bang mawalan ng visa yung huling testament? Na nagbibigay, kunwari, dun what sa iba. might be considered an adulterous relationship,
hindi naman mananal and void yung buong testamento. Pero nga, disqualified ang kinakasama o ang mistress na magmana. So, generally, sa mga kasong ganyan, disqualified. So, hindi rin niya makukuha yung mana na nakatakda sa last will and testament. Ito dito sa kaso ito kasi yung huling habilin daw ni Congressman Iggy ay isang dokumento na ginawa sa ibang bansa. Sa UK, or sa US ata ginawa? Sa California. Sa California. So, aling batas ang mananaig? Kasi ito yung bangga ngayon ng mga abogado. Ang batas na iiral dyan, pagdating sa manahan, palagay ko, batas ng Pilipinas kung siya ay Filipino citizen. Kasi pwede kang gumawa ng testamento. Yung isang Pilipino, pwede pong gumawa ng testamento sa ibang bansa. Pero ang valid lang doon, kung susundin niya ang batas, ukol sa form ng will. Pero yung kung sino ang mga tagapagmana mo, kung magkano or anong percentage ang mapupunta sa kanila, kung yung mga bawal na magmana, for example, ang mga girlfriend na or whatever, habang kasal ka, ang iiral na batas pa rin yung batas ng Pilipinas. Sumusunod yan kahit na saan ka magpunta. So, yung rules on succession or pagmamana, ang susundin pa rin ang batas ng Pilipinas kahit na saan niya gawin yung last will and testament niya. Okay. So, hindi porkit sa Amerika, for example, dyan natin nababalitaan na ibibigay ko ng lahat ng kayamanan ko sa aking pusa. Di ba? Or ganyan, sa aso. Hindi yun pwede. Kung kunyari, kung yun ang gustong mong gawin, hindi ka pwede magpunta sa Amerika. Dito ako gagawa ng aking huling testamento kasi dito pwede yan. Hindi pwede. Kasi yung batas na yan, on pagmamanahan, batas ng Pilipinas, kahit ka magpunta. So kahit yung ari-arian mo nasa ibang bansa, halimbawa may mga account ka sa ibang bansa, ganun. Batas pa rin ng Pilipinas ang mananay kasi isa kang Filipino citizen. Generally, pero pagdating sa real property, depende rin yan sa batas ng kung saan naman yung property. Okay. In terms of real property. Pero as far as we're concerned, pag Pinoy ka, yun yung batas na dapat sundin. Kahit matagal ka nang hindi nakatira dito. Or... Yes. Basta yung nationality mo, yun yung mananaig na batas. Okay. Nako, well, as usual, Attorney, ang dami na naman natin may information overload information. ka kasi ang dahil mong tinatanong kayo. Hindi, kasi talagang marami nagtatanong dahil masalimuot. Dahil sasabihin nga ng isang panig na, itong batas doon sa Amerika kung saan ginawa yung last will and testament. Ang masakit lang na mangyayari dito kasi ang dami-dami na lang pinupukol at binabato sa isa't isa, di ba? Whether hindi naman kayo talaga kasal, so hindi ka talaga pwede magmana. But that has to be threshed out in court pa rin. Hindi naman sila... So, kung talagang hindi sila titigil, sa dami-dami ng mga binabato nila against each other, baka abutin sila ng dekada bago ma-resolve ang issue na yun. Okay. Well, we will just hope and pray for the best, no? Not for everyone That's concerned, right. for all the parties concerned. In the end, di ba, may he rest in peace yung mga naiwan dito ang mamamroblema. Yes. Na nahimik na yung namatay. Nako, well, as usual, Attorney, maraming salamat ulit. At Maraming salamat din. Pambaong impormasyon para sa weekend. At kayo po, sana marami rin kayo napulot na impormasyong liga sa ating diskusyon. Ngayon naman po, oras na para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Tatlong pulis at isang asset inirereklamo ng trespassing at panunutok ng baril matapos umanong biglang pumasok sa isang bahay sa Old Balara sa Quezon City. Tatlong lalaki patay matapos pagbabarilin at pagnakawan sa Pigkawayan, North Cotabato. Sa Cotabato City naman, 3 sugatan sa pagsabog ng isang bomba. Exclusive! 2 motorsiklo at isang delivery truck nagkarambola sa Antipolo City. Kampo ni Janel Manahan, hihingi na ng tulong kay Pangulong Noynoy Aquino para mahuli at mapauwi ng Pilipinas si Ramona Bautista na sospek sa pagpatay sa kuyang si Ramjen Revilla. Impeachment Court, hindi raw babawiin ang pagpapakontempt kay Attorney Vitaliano Aguirre sa kabila ng kanyang pagsusori sa ginawang pagtatakip ng tenga habang nagsasalita si Senador Miriam Defensor Santiago. At Bella Padilla, hindi raw happy sa kabila ng nakukuha niya ngayong international exposure nang dahil sa kanyang kontrobersyal na magazine cover. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita.
Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Tatlong lalaki ang